kayo may dapat tumanda sa darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi po nananakot sa Jesus. Ito po ay pagpapahayag ng katotohanan at nais niya na tayo ay maging handa sapagkat katulad ng nasa harapan namin, hadapan namin na maliwanag na dumarating ang kamatayan sa di natin, sa oras na di natin namamalayan. Bahagi yun. Kaya pagkakataon, yung sinasabi ng iba na mga manghuhula, huwag kayo maniniwala sa mga manghuhula kasi kahit na sila hindi nila alam yung oras ng kanilang kamatayan. Pero bahagi yun na huwag natin kalimutan. Aming ang Diyos lamang. Kaya ano yung magandang pamamaraan? Isang paghahanda. At ang buhay natin sa mundong ginagalawa natin ay isang buhay na puno ng paghahanda. Hindi lamang sa pagaling ng kamatayan, ngunit ganyan din sa pagaling ng pagliligtas ng Diyos sa loob nating kalimutan. Kaya nga ay pinamanin sa atin si Ebanghelyo na pakinggan natin mula kay San Lucas. Sindihan ang inyong mga ilawan. Hindi lang tayo nag-aamak na walang ginagawa. Ito ay isang paghahanda na alin. May sindi ang ating mga Mandila. Tumatanda sa bawat isa. Bibigin na kung saan ay nagpapahalaga para sa mga Israelita. Noong panahon ni Jesus ay tawag natin dito ay napakahalaga yung tinatawag natin pagsisindi ng kandila. Pero mayroon tayo yung parabola na matatalino ang ng mga malmang. Ano yung mga matatalinong abay nakasindi yung kanilang kandila. Kaya nung dumating yung lalaki kasama niya, sila nang pumasok sa kasalan. Yung limang walang sinding kandila kasi bakit? Hindi sila nakapaganda ng langis para kung sakali mang maubusan yung kanilang mga sugo ay mayroon silang mailalagay. Pero ano nangyari? Hindi sila nakasama ng lalaki ikakasal na pumasok sa kanilang kasalan. Ganon din hindi naman tayo nag-aanda ng nakatulama, tayo nag-aanda naman may sindi ng kandila. At ano yung pangyayari na pinahayag na Jesus? Napakahalaga yung kanyang mga turo. Kasi yung mga turo na Jesus, lalo na yung isang pag-utos ng Diyos. Para saan yun? Para tayo ay gabayan, higit namin patinabangan yung kanyang mabiyaya at pagpapala. Huwag natin harangan yung grasya ng Diyos kasi yun ang trabaho ng kasalanan. Na harangan yung grasya ng Diyos. Isa po yan sa huwag natin kalimutan na dapat ay mapasa atin ay hindi natin nagpapakinabangan. Bakit? Hinahayaan natin na mamuhay tayo na sa buhay ng pagkakasala. O hindi kaya yung mga kasama natin sa buhay. Alam niyo, kung minsan sabi
nagkasala, yung naapektuhan, pati yung kasama natin sa bahay, naapektuhan sa anumang uri ng pagkakasala. Sapagkat bahagi yun, kasama mo yun sa loob ng sarili mong pamamahay. Hindi pwedeng hindi ka maapektuhan. Morally, financially, spiritually, and socially. Kaya napakahalaga po yung pagtugon natin, yung mga utos ng Diyos, hindi yan inilagay para naman sumunod ka. Kaya inilagay yung utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapit, magsimba ka pag-araman ng ko. Para saan yun? Kasi para yun ay higit mong pakinabangan yung biyaya ng pagkapala ng Diyos. Kaya dito, napakahalaga rin natin na matutunan yung alin ng pagtanggap natin ng mga sakramento. Pakinabangan natin, sabi nga natin, para patuloy na tayo ay gabayan. Lalong-lalo na yung mga sakramento na pwede natin tanggapin na ilang beses, tulad ng pag-isimba pag-araw ng linggo, pangungumpisan. Kung sabihin natin ni Father, wala naman ako malaking kasalanan. At least mangumpisan ka ba sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng Advento, para masabi natin na wala kang kasalanan, pero maging handa rin yung kalooban mo natin na talagang masabi natin na pinaghahandaan mo yung pagdating ng Panginoon. Maliwanag yun ng pagkilala natin. Sinisindihan mo ngayong kandila. Kung may kasalanan ka, hindi dapat yan asang mangumpisan ka. Pero tawagin nga natin yung paanyaya ng simbahan ng mga umpisan sa panahon ng Kwaresma at sa panahon ng Advento. Ang tawag na natin din safety nets. Safety nets. Maliwanag natin tulad ng salita na ginamit sa Ebanghelyo, nag-ahanda tayo na may sindi ng kandila upang pagdating ng Panginoon ay mabuksan natin ang pinto at hayaan natin na maging kasama niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. At ito ang inilulunod natin para kay Archie. At kung sakali siya may pagkukulang, dalangin natin sa panahon kung may kapal. Manawa sa ating mga panalangin, ating mga sakripisyo, yung ating pagdarasal. Huwag niyong kalimutan na ipagdasal every Sunday kapag kayo nagsisimba. Si Archie ang mga mahal natin sa buhay. So, kahit na bago mag-misa, ay banggitin ninyo. Ngayong misa na ito, sinasama ko yung mga mahal ko sa buhay, nanay ko, tatay ko, na namatay na, kapatid ko. Bahagi ko yun, o anak mo, na ipinapamanig kung nasa ulo mo nga lahat ng mga pangalan ng iyong mga mahal sa buhay. Patuloy namin isama yun. Kasi hindi lang po tayo nagdadasal para sa kanila. Sila rin ay sigurado rin kung na sila rin ay magdarasal para sa atin. Bakit? Kasi ilang gusto ng Diyos magkasama-sama tayo. Saan? Doon sa kanyang kaharian sa langit. Sa panahon na itinakda niya para sa bawat isa sa atin.